Magandang araw ho. Pag-usapan natin ngayon itong Pogo Money ginamit sa pagsyukti sa mga kalaban sa narco territory. Para double. Yan. Kasi ho, ganito sabi ng House, during press conference nung isang araw. Itong si dati niyang kaalyado yan, si Bienvenido Abante. No? Yan. Ganda, parang magkatabi lang sila, no? Pero hindi. Sabi niya diyan there are exchange of money here. Nako. Ibig sabihin, ang nakita namin na there might be a quota system in the Philippine National Police. Sabi niya, yun daw po, nakita niya na, posible talaga na mayroong, or hindi malayo na mayroong quota system. Yan. Pangalawa, there's a reward system. Ibig sabihin, sa reward system na yan, kapag nakapatay ka ng drug pusher, may reward ka. Nalaman namin na this is a testimony. Bumigay na ang mama, si pastor. Bumigay na. Sinabi niya na meron pong nagtestimonya ng mga policemen, mga kapulisan na meron silang officers mula sa 20,000. So, yung policemen na tinutukoy niya po na nag-testimony, mga opisyalis po. Okay? So, ito hong mga PNP officials, sinabi po nila na merong kabayarang nagaganap dyan pagka nakapatay ng pusher, 20,000 hanggang 60,000. Depende po sa level. Okay? Depende po sa rango ng narcotics sa lansangan, illegal narcotics. Ngayon, sabi niya, nalaman namin ang galing yan sa Pogo Money. Boom. Diba? Sabi ho yan ni Bienvenido Abante Jr. House Committee on Human Rights, the chairperson revealing Pogo Money was used as cash reward for police during Duterte's blood war on drugs. Kasi nga naman, bakit nga naman na Pogo Money ang ginamit? Wala ko kasing audit yan. Diba? Hindi yan i-audit kaya ganun lang, buong laya lang nila na kunin yung pera. Bakit? Hindi ho ba yung mga sangkot dito sa Pogo, mga kaalyado niya, mga tropa niya? Ano yung isa ron? Economic advisor pa? Di ba? Paano yan? Dapat harapin niya ito sa, diyan sa Kongreso, sa pag-iimbestiga nila. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo, binuo ng mga kongresista na to yung 4 na separate investigation ng House into one committee. Kaya po tinawag na Quad Committee. Nako. Abayan po yan. Para yung tanong ng isang komite na humahawak ng EJK at yung humahawak ng Pogo, di ba? At yung humahawak ng iba pang dalawa, kapag yung same person kailangang mapasagot, talagang makakatorture ng utak yan. Dahil lahat sila na may tanong sa isang tao na yon, madali po nilang itanong na, Mr. Chair, from this committee, di ba, ganito, may tanong kami para sa kanya. So, naku, yan yung dapat nating abangan. Di ba, na investigasyon gagawin. Yun ho talaga, makikita natin ang mabilisan. Di ba? So, sabi ni TRL, EO 13, malabo ang taxation. Well, actually, wala namang taxation sa EO 13 Ang taxation po doon sa Pogo, nandun po sa Republic Act, nakalimutan ko yung numero, na ipinasa nito nila Amy Marcos, sila Grace po, yung mga kaalyado ni Duterte noon, at yun po ang nag-legitimize sa operasyon ng Pogo. Kasi yung ginawa ho ni Duterte na EO number 13, ito po kung tutuusin ay questionable dapat huyaan sa Korte Suprema. Kasi tingnan nyo unang-una, legislation ang ginawa niya. It was it was a birth certificate of Pogo sa Pilipinas. Nang inilabas niya yung kanyang executive order number 13. Di ba? Base ron sa paliwanag nito ni Congresswoman Jervil Reyes Luistro ng 2nd District ng Batangas, taga San Luis, Batangas. Kaya doon sa EO 13, hindi lang po sa malabo, wala ho talaga silang interest na buwisan ito. Kung hindi, maging legitimate lang ang operation.
na kung sakaling ma-question, kung may ku-question sa Korte Suprema, and apparently it will take time, more time, 'di ba, bago magdesisyon, bilyon-bilyon na ang kinita ng Pogo. Kung sabihin na hindi pwede yan kasi this is actually a clear violation of the principle of separation of powers, eh, ang ginawa nila para hindi maano, para hindi po madali pa na ma-question. So, nag-provide na. Baliktad nga eh. Ang nag-provide po ng legitimacy nito, dinaan po sa taxation. Yun pong Republic Act na ginawa nila Amy Marcos. Na ibang mga senador natin, nila Bongo, nila Bato de la Rosa, yung mga yung mga pulmoronic senators. Yan. Kasi na-realize nila yan na, putya, delikado tayo, baka matuluyan, malaki kita rito. Di ba sabi ni Harry Roque, ang Pogo ay nagbibigay ng cash resource sa presidente. Kaya naman todong banat ang Presidente Duterte dati na ang Pogo, malinis yan. Kumikinang. Wala yan sa ibang probinsya, nandito lang yan sa Maynila. Pero ang totoo, kalat na sa buong bansa. Kasi ang ginawa pala ng mga Pogo, ikaw rito sa Central Luzon, ikaw rito sa Kabisayaan, ikaw doon sa Mindanao, ganun-ganun ang ginawa nila eh. Kanya-kanya. Tapos yung tawag dito, yung reward money nga daw, ginagamit doon galing sa Pogo. Patay tayo dyan. Paano ho ba ang sistema rito kung yan ay galing sa Pogo? Tignan nyo so yung pera, yung kita ng Pogo, ito ho ay binubuwisan. So ibig sabihin, audited. O paano yun? Yung perang ginagamit, pang-syukti ng tao. Di ba? Paano yan? Saan parte, ng kita ng Pogo yan hinuhugot? Ang dami ritong pananagutan si Duterte. At lahat po ng yan, lahat po ng yan, nako, pwede ho yang makadagdag yung mga related sa yung war on drugs. So malaking tulong yan sa ICC. At dito rin sa Pilipinas, kung gugustuhin ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs niya, na siya isampahan ng kaso dito. Then, doon lang niya makukuha ang application ng principle of complementarity. Pero hanggat hindi nangyayari, nakasuhan siya rito at magkaroon ng totoong paglilitis, mananatili yung jurisdiction sa kanya ng ICC. Hindi po totoo na wala ng jurisdiction sa kanya ang ICC. Meron. Dahil ang nung pinirmahan yan, nung pinasok ni ERAP yan, nung 2000, yata yun, 2000, ganyan, yung Rome Statute, yung treaty na yan, ay nakapaloob na roon ang provision na kung sakali namang umalis kayo rito, kahit na yung nagpasabi pa lang kayo na alis na, hindi mawawala ang obligasyon ninyong makipag-cooperate sa investigasyon na nasimulan covering from the time that you became official members of the Rome Statute hanggang sa official na kayong kumalas. So November 1, 2011 hanggang March 19 ba yun o 18? 19 to 2011 hanggang 2019, ganun po ang coverage ng jurisdiction ng ICC. Kaya hanggang doon lang ang iniimbestigahan ng ICC. Beyond that, hindi na ho nila ini-investigate. So kaya kung merong mga nangyari na mga 2020 EJK, pwede nyo hong kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. Okay? Pero wag nyo ho munang gagawin hanggat hindi pa siya nakukuha ng ICC. Okay? Kasi dito, malakas ang impluensya. Iiral at iiral dito ang politika. Di baka mamaya, ma-dismiss lang. Di ba? Okay. So, ayan na maliwanag. Binuking na ni Tony Abante ang kalokohan ni Digong. Kaya nga sabi ko sa inyo, iimbitahin po siya ng House para ho ma-question sa mga bagay na yan. Ngayon, pag in-invoke niya yung interparliamentary courtesy in which he was a congressman, he was a parliamentarian.
Pero hindi po dapat gamitin yung ganong bagay na tanggaping gamitin, i-avail yun. Dahil po lamang dati siyang kabaro o dating pangulo. At hindi dapat po ituring na pambabastos na imbestigahan ang dating presidente. Mali yung yun ang hindi ko nagustuhan sa paliwanag ng ng House nung nakaraang press conference nila tungkol sa pagbuo ng Quad 4 na sabi ko nga dapat ang gawin dito ng mga to sila na, kayo na yung bumaba. Puntahan niyo na si Duterte ron sa Davao City. Kayo na ang mag-invite sa kanya, 'di ba? Doon na kung gusto niyo, kung uubra na ang investigation gawin ninyo sa labas ng bahay niya, sa kalsada. O, 'di malaki ng kahihiyan kay Duterte 'yan kung hindi pa siya haharap doon, hindi siya lalabas, 'di ba? O, imposible na hindi po 'yan lumabas. Kahihiyan na 'yan. O, ang PSG niya wala namang magagawa 'yun, 'di ba? Okay? So, iwan muna natin 'to.